Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi ako sasama, Almira. Umuwi ka na sa inyo para makapagpahinga ka na. Sagot ni Rafael sa dating kasintahan nang pilitin siya nitong doon matulog sa bahay ng mga ito. Ang balak niya ay magpahangin sa bukid. Kahit kasing dilim ng paligid ang nararamdaman niya ngayon. Ipinamukha na naman sa kanya ni Albert na wala siyang karapatan maging isang Sullivan. Pero Rafael, siya nga naman Rafael, bakit hindi ka sumunod sa gusto ni Almira? Noong wala ako halos lumuhod ka para lang tanggapin niya ulit. Panginis ng wika naman ni Albert na kanina ay sinubukan pang yakapin si Cassandra na gusto na niyang suntukin. At sa dami-dami ng pagtitiis niya, nahuwag patulan si Albert. Ngayon ay gusto na matikman ng kamao niya kung ano ang pakiramdam na masuntok ito. Kahit minsan lang, para bigyan lang ito ng leksyon. Gayunpaman, tiyak na hindi pa rin magpapatalo ang kapatid niya. At mauuwi lang sila sa malalang sakitan na lalong ikakasama ng loob ng papa nila. Marami nang pinagdaanan si Carlos sa anak nito. Nag-aalala siya sa kalagayan ng ama-amahan. Kahit ilang beses siyang sinaktan ni Albert sa kung ano-anong salita, hindi niya sisirain ang sarili niya para lang makaganti rito. At mas matimbang pa rin ang respeto niya kay Carlos. May gahibla pa namang pasensya na natitira sa kanya. Kung napanood mo talaga ang video na ipinuputok ng butse mo, alam mo na nangyari yon, hindi pa ako kasal. At malinaw rin sa sinabi ko noon na maghihintay ako kay Almira. Oras na maanal ang kasal ninyo. Hindi ako gagawa ng bagay na mali sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, Albert. As usual, Rafael, ipinalalabas mo na naman na maprinsipyo kang tao. Ikaw ang hindi marunong gumawa ng kasalanan. Pero kahit anong gawin mo ngayon, tapos ko nang agawin ang babaeng mahal na mahal mo. Hanggat kasal kami ni Almira, hindi mo siya maaring hawakan at maangkin. Kinasusuklaman kita, Albert. Sigaw naman ni Almira na sumala sa usapan nila. Nagkamali ako na naniwala ako sa mga ipinangako mo. Sisiguraduhin kong mapawalang bisa ang kasal natin dahil sa mga pambababae mo. Umuwi ka na muna, Almira. Hayaan mo muna kaming dalawa ni Albert ang mag-usap. Utos naman niya kay Almira. Pagod na siya sa ilang oras nilang pag-aaway ng kapatid. Sumama ka nilang sa akin, Rafael. Hindi ko pwedeng iwan ang Papa Almira. Pagdadahilan niya rito. Wala siyang balak sumama kay Almira kahit kanina. Hindi niya gustong iwanan si Albert sa mansyon. Dahil tiyak na pupuntahan nito si Cassandra. Kanina ay nakita niya kung gaano nito sinikap na sundan si Cassandra. At puntahan ang asawa niya kapag walang nakatingin. At nagagalit siya na baka mangyari ang nangyari katulad noong kay Almira. Hindi malayong mangyari yon, lalo na't dating magkasintahan ang dalawa. Hindi naman kayo magkasama ni Cassandra sa iisang silid, hindi ba? Tanong ni Almira na nagpakunot ng noo ni Albert. Hindi kayo totoong mag-asawa? Dahil binayaran lang siya ng papa mo? Hayaan mo na siya kay Albert kung gusto nilang ipagpatuloy ang relasyon nila. Paano mong nalaman ang mga bagay na yan? Hindi niya na itago ang iritasyon. May isang katulong sa mansyon na nagbibigay ng impormasyon sa dating kasintahan. At natitiyak niya yun ngayon. Hindi na mahalaga yun, Rafael. Pero natutuwa ako na hindi totoo ang kasal nyo.
Bukas na bukas din ay ipapaayos ko sa papa ang pagpapawalang bisa ng kasal namin ni Albert. Alam kong matutulungan niya akong mapabilis ang proseso nun. Ang pangngisi ni Albert kanina nang marinig ang peking pagsasama nila ni Cassandra ay napalitan ulit ng pagsalubong ng mga kilay nito. Gusto mong bumalik sa lalaking ito? Galit nitong tanong kay Almira. Okay, fine. Magkita tayo sa korte, Almira. Pero hindi mo pwedeng lapitan ang lalaking ito. Habang kasal tayo, naiintindihan mo ba? Kung hindi ay pareho kayong mapupunta sa kulungan. Tandaan mo yung sinabi ko. Tumalikod na si Albert kaya lumakad na rin siya papasok sa mansyon. Sandali itong lumingo nang marinig ang pagsara ni Almira ng pinto ng kotse nito. Hindi pala kayo magkasama sa silid ni Cassandra? Kung gayon, ay hindi mo pa siya naaangkin. Hindi niya alam kung tama na may lihim ng ngiti ang mga mata nito. Hindi ito totoong nagsisinungaling. At kapag hindi niya gustong umamin, mas gugustuhin niyang huwag na lamang magsalita. Ngayon ko napatunayan na hanggang kamatayan ang pagmamahal mo sa asawa ko. Kawawang Cassandra. Ako na lang kaya ang magpapainit sa gabi niya. Wala kang pakialam sa pagsasama namin ni Cassandra, Albert. Pero oras na lapitan mo siya, ay kakalimutan kong itinurong kitang kapatid. Simula na maging legal akong isang Sullivan. Mariin na banta niya rito. Isang ngisi ulit ang pinakawalan nito. Bakit hindi na lang kaya tayo magpalit ng partners, Rafael? Gusto mo si Almira, pero ako ang kasal sa kanya. Gusto ko rin naman balikan ang masayang pinagsaluhan namin ni Cassandra noon. Pang-iinis naman ito sa kanya. Tumaas baba na ang dibdib niya sa galit. Hindi ako katulad mo na kung sino-sinong babae ang kasalo sa kama, kahit may asawa na Albert. Gusto na namang maubos ng pasensya niya. At ikaw, hindi mo ba gustong tikman ang babaeng pinakasalan mo? Kung sa bagay, ilang beses na siyang dumaan sa mga palad ko. Lamang pa rin ako sa'yo, dahil tira ko lang ang pilit na ipinapaako sa'yo ni Papa. Sabihin na nating lamang ka nga, Albert. Pero ang tanong, masaya ka ba? Masaya ka ba na miserable ang buhay nating apat? Dahil pinaikot tayo ng kagustuhan nating makuha ang mana ng Papa? Oo, Rafael. Hindi ako masaya. At sisiguraduhin ko rin na hindi ka rin magiging masaya sa piling ni Almira. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kalayaan niya. At hihimukin ko rin si Cassandra na huwag kang palayain. Pare-pareho tayo maging miserable sa buong buhay natin. Subukan mong galawin si Almira at matulog sa kama namin. At hindi rin ako mangingiming patulugin sa kama ko ang asawa mo. Ilang segundo nang wala sa harapan niya si Albert. Pero para rin siyang natulala. Tanggap niya noon na pag-aari na nito si Almira. Pero may sakit na gumuhit sa dibdib niya. Tuwing sasagi sa isip ngayon na si Cassandra naman ang balak nitong agawin sa kanya. Umakyat siya sa ikalawang palapag na mansyon. At tinungo ang silid niya. Nakatayo si Cassandra sa balkonahe. Sa lakas ng sigawan nila kanina sa ibaba, ay tiyak na narinig nito lahat ang naging pag-uusap nila ni Albert at Almira. Inilapag niya ang susi ng kotse sa ibabaw ng TV stand. Mabagal ang mga hakbang niya na hindi gustong gumawa ng ingay. Malamig dyan, dahil malalim na ang gabi, Cassandra. Mahina niyang wika rito. Kung siya ang tatanungin, ay gusto niyang yakapin ang asawa at ipatong lang sa balikat nito ang ulo niya. Napapagod na siya sa ilang taong alitan nila ni Albert na hindi na yata matatapos. Bakit nagbago ang isip mo na sumama kay Almira? Natakot ka ba sa banta ni Albert?
Hindi siya nilingon nito. Kaya siya na ang lumapit. Ipinatong niya ang 2 braso sa bakal na balkonahe. Lumabas ako kanina para magpahangin. Hindi para sumama kay Almira sa kabilang hasyenda. Kapag nauuwi sa pagtatalo ang pag-uusap namin ni Papa o kaya ni Albert, ay sa kubo ako nagpapalipas ng sama ng loob. Ano man ang dahilan ng pagpapakasal natin, makakaasa kang hindi ko dudungisan iyon. Mabuti naman. Alam ko na walang papalit kay Almira sa lugar sa puso mo. Pero Rafael, sa ilang panahon na tumayo ako bilang asawa mo, nakita ko na mas maayos ang pangangatwiran mo sa maraming bagay. Malayong malayo kay Albert. Gusto niyang ngumiti sa papuring iyon mula kay Cassandra, na para bang sapat na ang sinabi nito para mabura lahat ng sama ng loob niya kanina sa loob at labas ng library. Naniniwala ang asawa niya na isa siyang mabuting tao. At inaasahan ko, Cassandra, na magiging tapat ka. Nandito na si Albert. Makakasalo na natin siya sa hapagkainan, sa loob ng mansyon at sa bukid. Wala akong pakialam tungkol kay Albert. Mukha ba akong babae naghahabol sa kanya? Pero ikaw, nariyan lang si Almira na handang ipawalang bisa ang kasal nila ni Albert para tanggapin mo ulit siya. Dugtong niya sa sasabihin nito. Paano niya nalaman ang tungkol sa pagbabayad ni Papa para pakasalan kita? Hindi ko alam. Nilingon siya na Cassandra, na parang hindi naniniwala sa kanya. Iyon ang totoo. Itinaas pa niya ang 2 kamay para patunayan ang sinabi niya. Umirap lang si Cassandra. Saka muling tumingin sa kadiliman. Sa tingin mo ba, may mukha pa akong ihaharap kay Almira ngayong alam na niya? Pati hindi natin pagsasama sa iisang silid? Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago sumagot dito. Bukas ay kakausapin natin ang mga katulong. Kahit ang mga katulong ay tiyak na hindi rin ako susundin, Rafael. Hindi na kailangan nakasama pa ako kapag kinausap mo sila. Kaya nga kita isasama, Cassandra. Mabilis niyang wika rito. Naiintindihan niya kung bakit naiinis ang asawa niya ngayon sa kanya. Kailangan nilang malaman at maintindihan na ikaw na ang reyna sa tahanang ito at hindi si Almira. Lumingon muli si Cassandra sa kanya na tila ba inaaro kung nagsasabi siya ng totoo. Tutal naman ay sinabi na ni Carlos na sisiguraduhin itong mananatili silang kasal ni Cassandra dahil iyon ang itinakda nito. At ngayon, desidido na rin siya na ipagpatuloy ang kasal nila. Ganoon kahalaga sa inyo ni Albert ang mamanahin ninyo, ano? Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Gusto niyang salungatin, pero baka pagtawanan lang siya nito. Love doesn't grow overnight. Kahit pa aminin niya ngayon na nagkakagusto na siya kay Cassandra, ay hindi rin naman ito maniniwala sa kanya. Ang nasa isip nito'y gusto lang niyang pangalagaan ang interes ng mana niya. Sasama ka na rin sa akin bukas sa bukid at kung saan man ako magpunta. Dagdag na wika niya rito. Inilagay niya ang 2 kamay sa bulsa ng khaki shorts, saka sumandal sa barandilya ng balkonahe. Pinipigilan lang niya ang sarili na halikan ng asawa. Para mailayo mo ako kay Albert? At para bantayan si Almira na lumapit sa akin? Ayaw mo ba? Guardia Civil pala ang kailangan mo, hindi asawa, Rafael. Biro nito nang humarap sa kanya. Isang mapang-akit ng ngiti din ang pinakawalan niya. Sa tingin ko'y mas matapang ka pa sa 10 Guardia Civil. You are enough, my wife.
Kung naiintindihan ni Cassandra ang kahulugan ng huling mga salita, ay hindi niya tiyak. But yes, Cassandra is enough for him. Okay, fine. Ano ang gusto mong almusal bukas? Magluluto muna ako bago tayo pumunta sa bukid. Almusal? Oo. Hindi ko gustong may sinigang na namang nakahain sa mesa bukas ng umaga. Ipapatapon ko na lahat ng pang-asim na nasa kusina bukas. Isang halakhak ang pinakawala naman ni Rafael. Gusto niya ang pagiging possessive nito, na para bang ayaw siya nitong pakawalan. Pwede bang hapunan muna? Hapunan? Kumain ka ng sinigang kanina, hindi ba? Of course not. Mga katulong ang kumain dahil sayang naman. Mas gusto ko na ang menudo ngayon. Sumunod siya kay Cassandra nang pumasok sa silid. Tumayo siya sa likod nito at bumulong habang inaayos nito ang bedsheet at mga unan. Nangako ka na ipapatikim mo sa akin lahat ng putahe, hindi ba? Kanina pa ako nagugutom. Umiwas naman si Cassandra sa kanya, na kunyari ay may inaayos naman sa cabinet. Kahit malamlam ang ilaw, ay mababanaag ang pagmumula ng mukha nito. Sa sofa ka matutulog ngayong gabi, hindi ba? Naiintindihan ni Cassandra ang ibig niyang ipahiwatig. Sa kama. Bakit ako matutulog sa sofa? Pilyong wika naman ni Rafael. Ikaw ang nagsabi niyang kanina, no? Isa pa. Hindi pa humuhupa ang inis ko sa paghawak-hawak mo sa likod ng ex-girlfriend mo kanina. Hinawakan ka rin naman ni Albert kanina. Excuse me. Siya ang humawak sa akin, hindi ako. Malaki ang kaibahan nun, Rafael. Hinubad niya ang t-shirt at naghanap ng pantulog na maisusuot. Alam naman niyang hindi pa handa si Cassandra na may mangyari sa kanila. Kahit paligal silang mag-asawa, sapat na muna ngayon na hindi na ito galit sa kanya at magkakasama sila sa bukid bukas sa maghapon. Kung ayaw mong magpatikim ng main course, appetizer na lang muna. Pwede ba? Itinaas niya ang kamay sa mukha nito. Saka inilapit ang mukha. Marahan naman itong tumango, kaya tuluyan niyang inangkin ang mga labi nito. Pagkatapos ng isang mapusok na halik, ay iniwan niya itong nakasandal pa sa cabinet. Kailangan niyang pahupain ang init ng katawan bago pa siya makalimot. Hindi niya gustong angkinin si Cassandra nang hindi pa ito handa sa kanya.